Hello, magandang araw sa inyo lahat. Happy Sunday sa inyo. Happy Sunday. So meron tayong meron tayong mga videos na re-reactan na ipinasa sa atin at saka posts. So unahin natin 'to, nanggigigil ako dito eh. Nakakagigil kasi ito yung tatay ni ni Joel Villanueva, ni Senator Joel Villanueva. Yun yung sasabihin nung tumakbong pagka-presidente 'to, bagamat pastor 'to eh, no? Bagamat pastor 'to, yabang na yabang ako dito dati eh. Ito 'to, kung gusto nyo ba ito, binoto nyo ba 'to dati nung ang kalaban nito si Noynoy yata, 'di ba? Tama ba ako? Noynoy? Tama ba ako? Noynoy. Tapos si Gilbert Teodoro, 'di ba? Hindi siya nanalo eh. Panoorin natin 'to. Kasi nai-involve yung yung anak niya si Senator Joel Villanueva. So, panoorin natin. Sinaming pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Hey, tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Kaya, yan, nangyarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Parang Sinaming pangalan ni Senator nakakabwisit parang ang kapal ng mukha na kung si Jesus Christ nga hindi naman nagganyan eh, hindi nagbanta ng ganyan eh. Mayabang Kaya sa totoo lang, pagka halimbawa may nagsasalita na yung mga ganyan, tapos nakakasuka. Nakakasuka lang dahil okay lang sana kung kilala ka namin na gangster ka, nasanggano kayo, pero pastor ka eh, tapos ganito ka magsalita. Di ba? Model niya si Jesus Christ, di ba? Hindi naman ganyan si Jesus Christ eh. Kahit inuusig si Jesus Christ dati, di ba? Hindi ganyan eh. Ewan ko ba sa mga, Sinaming pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Hey, tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Kaya, yan, nangyarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Wait. Anong kinalaman ng sumpa ng Diyos doon? The way ka magsabi daw niya, pasalamat daw kayo na born again daw si Brother Eddie. So sa tingin mo, sa mga pinagsasalita mo yan bilang pastor, magpapasalamat pa kami? The way ka magsalita? Ganyan ba ang ang pananalita ng isang na born again? Magbabanta lang? Pagbabantaan nyo na mag-iingat ka. Bakit? Anong gagawin nyo? Wait lang ha. Anong pag-iingatan? Tandaan mo to. Kaya, yan, nangyarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Wait lang ha. Pero tandaan mo to. Kaya, tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Kaya, yan, nangyarihan. Wala naman siya sinabi mag-ingat pero Hindi ka, bata. pero parang ganon. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Parang Hindi talaga siya, ewan ko ba? Hindi kayo, bahala kayo. Panatag ba kayo niyan na ang inyong pastor ganyan magsalita? Yung leader nyo ng pananampalataya nyo, ganyan magsalita? Papayag ba kayo niyan? Di ba? Masyado naman itong ewan ko ba? Malalaman naman
yung Diyos na minimension mo, ano yun eh, Diyos ng justice yun eh. Titingnan naman natin bandang huli eh. Malay mo, wala naman talagang kasalanan yung anak mo, di ba? Di naman, unang-una, hindi naman talaga natin alam kung ano ba talaga yung totoo. Kasi nakakalito ngayon eh. Ultimong yung witness na pinipresent, yung witness ni Marcoleta, di ba? Parang fake yung pirma dun sa affidavit eh. Pero may bago silang sasabihin ngayon eh. Parang ang palusot ay ganito. Napanood ko somewhere eh. Ako, totoo nga naman. Kasi di ba, parang dinispute nung abogado kasi 'di ba sa affidavit sa sa may baba may pinirmahan 'di ba? Ang nakita nung abogado yon yung talaga nakapangalan doon na hindi daw niya pinirmahan yon. Yung ano, yung notaryo ng affidavit, 'di ba? Yung si attorney something something. Ang palusot daw noon, ito I'm talking about do sa ano ha, do sa witness na pinresent ni Senator Marcoleta. Yung nagdidiin kay Romualdez na may diniliver daw na yung code name ay basura. Pero mga pera daw yun eh na diniliver kay Romualdez. So ang depensa ata ni Marcoleta, hindi ko na mahanap yung link, dapat pala sinave ko eh. Ang depensa niya kasi 'di ba ako nakaranas na ako noon eh nung nagpagawa ako ng affidavit of loss. Ang nangyayari, tatatakan ng secretary yung pipirma. Naranasan ko yun. Pangalan ng attorney yun nandun, tapos secretary yung pipirma. Diba? Parang yun ang palusot nila. Ang nangyari daw, di umano, baka secretarial yung pirma. Tapos ifa-file yung ano. Pag daw inimbestigahan yun, at may kopya sila nun, mayayari daw sila. Something like that. Pero tingnan natin. Tingnan natin yung ano, yung mangyayari sa mga susunod na araw. Pero balik tayo dito, no? Di ba, hindi naman natin alam talaga yung nangyari, pero the fact na ganyan ka magsalita, parang for me, who the hell are you? Si Jesus Christ nga mismo, ano eh, death yung pinapataw doon, di ba? Nilalatigo na nga siya, hindi pa siya, bahala kayo pagka nagalit ang ama ko sa inyo. Hindi naman gano'n si Jesus Christ eh. Nung time na pinako pa nga siya sa krus, di ba? Hiniling niya pa sa God the Father na patawarin yung mga tao kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Di ba? Ang pinaka-harsh na nasabi ni Jesus Christ ay yung sinabihan niya yung tatay niya na ba't mo ko pinabayaan? Di ba? Yun ang pinaka-harsh na narinig ko. Pero yung anuhin niya yung mga tao, yung mga umusig sa kanya, never nagsalita si Jesus Christ ng ganyan. At isa pang kinagalit ng na nakita ko kay Jesus Christ, yung ginawang marketplace yung templo, yon. Yung dinisrespect yung templo. Ayun ay may tungkol sa Diyos yon. Hindi tungkol sa sarili niya yon. Pero yung ganyan, masyado naman kayong righteous. Sobra naman kayo. Anong tingin nyo sa sarili nyo? Hindi man lang magsalita na parang na kahit tingnan po natin magdasal lang po tayo at lalabas din po ang katotohanan. Yung mga ganon. Pero yung magaganyan, hindi siya maganda. 'Di ba? Ngayon pa nga lang lalong dinadagdagan mo yung yamot ng tao eh. Kasi ang kukunin nyo dapat dyan simpatya ng tao eh. Tapos ganyan ka magsalita. Hindi siya effective na Speaking of sa Bulacan ito, nabasa ko. Bulacan Parish to return vehicle donated by ex-DPWH engineer Henry Alcantara. Nako. Susoli, no? San Pascual Bailon Parish in Obando, Bulacan is set to return the pickup truck donated by dismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara following the revelations related to the anomalous
Flood control projects. Nako. Hindi siguro, no, dahil alam ni Alcantara na mukhang brand new pa men, oh, wala pang ano, wala pang plaka. Siguro ito yung way ni ano no, way ni Henry Alcantara na alam mo yon yung parang feeling niya siguro mababawasan ng kasalanan niya na kahit pa paano magbigay naman ako sa simbahan. Kasi sobra-sobra na yung inano ko, ninenok ko. Pero ano pero bilib ako dito sa ano sa simbahan, no? May comment dito, sabing ganun. This is accord with Article 22 of the Civil Code of the Philippines, which says every person who through an act of performance by another or any other means acquire or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him, by which Secretary of DOJ and the Senate President's proposition have been speaking with this law, considering that the state blah 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 blah. So nasa batas naman pala daw 'yun. Pagka na-acquire yung isa na hindi legal, kailangan isoli mo. 'Di ba? Siguro hindi kinaya ng konsensya ng pare. Ano, kung tutuusin, pwede naman nilang anuhin yan eh. Pwede na lang sila manahimik. Wala naman nakakaalam na dinonate ni Alcantara yan eh, di ba? Pero syempre, siguro, nahihiya din siguro sa sarili nila na ito ay galing sa nakaw, ano? Di ba? Just imagine, district engineer, bibigyan kayo ng ganyan. Tama lang yung ano. Then ito, may post, no? Ito, naglalarawan naman ito sa ano. Ito yung tinatawag ko na utak teleserye. Ayan, no? May nag-post na ganito. Ako lang ba ang ramdam ng awa sa mag-asawa na diskaya habang pinapanood ko sila? Bakit ganun? Kahit alam nating sobra ang naging kasalanan nila pero nakakaramdam pa din tayo ng awa sa kanila. Actually, totoo ito. 'Di ba? Ayaw man aminin ng iba. May mararamdaman lalo na pagka nakita nyo na yung hindi sila makasagot. Ano sa ating mga Pinoy yan eh. Likas sa atin yan eh. Yung kahit mali or kahit na dapat durugin, maawa. Alam ko to na, 'di ba? Araw-araw naman tayong dati noon, 'di ba? Araw-araw tayo nagko-content dito ng utak teleserye series. Kahit yung mga bagay na hindi dapat kaawaan, basta alam mo yung dumrama. Siyempre, parang maamong tupa nga naman itong dalawang to pagka nag-ano, 'di ba? Pagka humarap sa ano, meron talagang mga maaawa diyan. Lalo na pagka ito na yung effect nung yung kunyari sinusugod ang bahay nila, 'di ba? Ini-spray pa yan. Kaya nga nung sumugod sa bahay nila yun, medyo nakaamoy na ako ng parang ano yun masway yung public judgment, 'di ba? Yung parang i-portray na kawawa naman sila na sila yung inuusig, something like that. Kasi kung mapapansin mo yung mga nag-rally dun sa harap ng bahay nila, mga bayaran yun eh. Yung mga militante yun eh. Hindi naman yun yung totoong biktima ng ng baha. Tsaka kung makikita mo yung mismong gate lang ang talagang tinira nila. Hindi sila nagbasag ng bintana or what. Kontrolado eh. Well, speculations ko lang yon. Wala naman akong proof doon. Pero ang pinagbasehan ko kasi doon, may nangyari ng ganun kay Vico Soto dati, 'di ba? Yung nag-rally against Vico Soto. Kalaban dati ni Vico Soto to mga to, 'di ba? Tapos yung mga nag-rally kay Vico Soto, hindi alam kung ano yung pinaglalaban nila. Nagpa-picture pa nga kay Vico Soto eh. Saan ba 'yon? Ito yun oh. Nag-protest yung hakot crowd. Gawain na to ng kalaban ni Vico Soto before.
Yan ano natin dahil ABS-CBN. Tama. Wala naman problema sa akin magpaliwanag. Pero, ang problema ko, kung sa Pasigenyo, may tanong talaga sila. Pare, huwag naman tayo, magkaibigan naman tayo, huwag tayo maglokohan. Kung taga Quezon City yung hinakot ninyo. Naghakot kayo. Kasama ko mga taga Limpayo. Pare, huwag tayo maglokohan. Inisa-isa ko po silang kausapin. Wala naman ako doon, di ba dito? Nakita kita kanina. May video ako, kausap mo sila. Huwag kang mangolo ko yun. Dito ako pumunta. Ikaw yung may hawak ng Hindi ano ko kanina. diretso. Hindi ako lumapit. Hindi ako Pare, huwag mo lumapit. ko yun. Hindi ako Tagal lumapit natin doon. magkasama. Kasama ko mga taga Limpayo. Kaya mga taga O yun, mga lima sila. Hindi ko sila kasama. Kasi wala ako doon. Hindi ko. Diba? Eh, sino nagsama nung mga hakot na yon? Diba? Naggawa na kay Vico Soto before yung hakot-hakot na yun. Parang, baka nga itong post na to, pakawala din ng mga diskaya ito eh. Yang naaawa na yan, yan o. Ako lang ba nakakaramdam ng awa? Diba? Ano yan eh, kumbaga itong tandaan nyo ha, itong mga ito, bilyonaryo itong mga to. Kaya nitong magbayad ng PR team para pabanguhin ang pangalan nila. 'Di ba? Sukat na i-exploit yung pagiging utak teleserye ng mga Pinoy, gagawa 'yan, 'di ba? Kasi ang power talaga ngayon nasa tao eh. Pagka ikaw ay 'di ba ang gameplay nila ngayon maging state witness sila. Pag naging state witness ka kasi sabi ni Miriam Defensor Santiago, parang malilesen yung parusa mo or hindi ka na parurusahan eh. Basta kumanta ka lang ng kumanta eh, 'di ba? Parang yun ang game plan nila. Pero wag natin kalilimutan na itong mga ito ay kasama rin doon sa gumawa ng kalokohan. Ang unang target nila yung puso ng sambayan ng Pilipino. Para ipaglaban nyo sila. Magpapaawa yan. Para naman kayo hindi nasanay dito sa Pilipinas. Ginawa na lahat ng mga ng mga kandidato dito yan. Kailangang ipanalo nila yung puso nyo. Diba, tamo? Ngayon medyo hindi na nagwo-work eh, pero yung mga panahon ng mga dating eleksyon nun, pahirapan lahat ng kandidato eh. Lalo na si Manny Villar, lumalangoy pa nga sa dagat ng basura daw yan dati eh. Yung mga istorya nila. Ginagawa kayong tanga. Talaga mahirap pala si Manny Villar dati. Boto natin, di ba? Yan ang mga naman yan, pahirapan. Si Binay din, si Vice President Binay din, di ba? Mahirap din dati yan. Ang dami mga kandidatong mga mahihirap dati. Diyan kayo tinitira sa puso. Pustahan tayo ngayon, yung si Senator Jinggoy, pag nakalusot yan ngayon, at at tumakbo uli yan, magpapaawa yan, mananalo yan. Pag maganda yung pagpapaawa niyan, may chance pa rin yan. Diba? Kung si Willie Revillame hindi naging mayabang yun, baka manalo yun eh. Madalas din yun, diba? Magpaiyak ng mga audience. Sino mga gustong-gusto ng audience eh? At ng mga botante eh, mga bobotante. Kaya lang, ang nangyari lang kay Willie Revillame, naging naging mayabang siya eh, tsaka bastos siya. Kaya yung mga ginawa niya dati natin, hindi kumagat. Diba? Si Manny Pacquiao, galing sa hirap, yan lagi ang niyan, binoto. Kahit na hindi qualified, iboboto. Ganon din si Robin Padilla, iboboto din. Diyos ko, kailan ba magbabago ang Pilipinas na na kailan ba tayo magiging utak teleserye proof? Diba? Kailan tayo makakamove on sa ganyang kultura? Culture yan eh. Ang hilig natin sa teleserye, yan na nagpahirap sa atin. Tandaan nyo. Anyway, last issue, si Magalong nag-resign. Ayoko mag-speculate dito kasi sinasabi nung iba marami daw kasing nauungkat to. At the same time, ang sabi wait lang
Panoorin muna natin yung reason. Bago sa saksi, nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang legal team na suriin ang pagiging bahagi ni Magalong ng ICI kasabay ng kanyang pagiging alkalde. Parang hinahanapan siya ng technicalities, ano? Nung napanood ko kagabi, yung ano yung 24 oras. Kasi may technicalities doon na pag mayor, pag halimbawa kung ikaw ay elected official, bawal kang i-appoint sa kahit anong posisyon. Something like that, ano. I-replay nyo na lang yung 24 oras kagabi. 'Di ba? Hinahanap siya ng technicalities, may gustong mawala ito. Yun ay ayon sa aking sa aking pagtingin. Pero may nagsasabi yung regarding daw dun sa may pinapagawang tennis court daw na diskaya din daw yung gumawa do sa Baguio, no? Sa kumpanya din ni Diskaya. Pero feeling ko talaga merong gustong mawala to din. Yung pinapaimbestigahan niya na, yung pinaiimbestigahan na siya ng presidente, inunahan niya na mag-resign. Ng Baguio. Ayaw daw kasi ng Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. Bullshit. Kaya nga may vice mayor eh. 'Di ba? Yun nga ang role ng vice mayor eh. In the absence of 'di ba si Duterte, si President Duterte nasa ICC. Mayor yun eh. May kapalit siya yung anak niya si Baste, 'di ba? Kaya nga may vice mayor eh. 'Di ba? Alam mo, sometimes naiisip ko nagiging controversial to. Marami na namang magagalit. Sasabihin na naman, pro-Duterte ako. Pero naisip ko kasi, minsan, hindi ba parang gaguhan na lang dito sa atin? Na yung nagpapa-imbestiga, pinoproteksyonan din yung mga iniimbestigahan? Para lang tayo naglulukuhan dito eh. At gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umano'y maanomalyang tennis court project. Ayun yung tennis court na sinasabi. Ni Magalong sa Pangulo, sinabi niyang dahil sa mga pangyayaring nagbigay bahid na sa integridad ng ICI, maliwanag daw na hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Iginit din ni Magalong na kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang alkalde. Yun ang nakakainis eh, no? Sometimes, di ko alam ba't kailangan silipin yung technicalities. Pero sige, malay mo may maganda namang resulta yan, yung ginawa na yan, no? Sana lang maging efficient yung mga natira do sa ICI. Diba? Kasi si Vince Dizon din umiiyak na rin eh, parang hindi niya kaya eh. Si Secretary Vince Dizon. May interview yun na naging emotional siya eh, kasi sobrang talaga. Kumbaga sa yung DPWH daw, parang rag yan eh. Pag inalis mo, puro anay na talaga yung yung nasa ilalim. Parang kailangan mo talagang i-wash out lahat. Kasi may culture nang nabuo dyan eh. Diba? Yan yung culture na dati dapat noon pa yan na yan dapat ang pinaprioritize ng gobyerno nung araw. Eh palibasa siguro yung iba nakikinabang din no. Diyan sa ganyang sistema. Kaya hindi na-abolish yan. Or hindi na-abolish. Sorry, mali yung term ko. Hindi siya winawash out. Matinding pagbabago dapat ng sistema ang Ilang beses na tayong pinangakuan ng pagbabago eh. Diba?
Dapat after Marcos Sr. kay Cory Aquino, dahil may pag-asa na tayo kay Cory Aquino, dapat na nalinis na lahat yan eh. Or dapat every time na may bagong uupong presidente, dapat nalilinis yan eh. Ewan ko. Yung sistema natin talaga, bulok eh. Kaya ang dami nagpapakamatay na maluklok sa pwesto eh. Nagpapatayan dahil sa pwesto, di ba? Well, bahala kayo. Ngayon, ang pinaka magandang paraan dyan na magagawa natin pagdating ng eleksyon, matuto na tayo. Huwag na tayong tatanga-tanga. Sinasabi ko tayo ha, kasi kasama ako dun. Di ba? Kasi sa totoo lang, kahit anong panig ang iboto mo ngayon, bulok eh. Mapa Duterte Group, Marcos Group, Dilawan Group. Di ba? Bulok eh. Kung ayaw nyong kung sanay kayong maging basura ang Pilipinas, yan, iboto nyo yung mga sikat uli. Yung mga veterans, di ba? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.